Salamat po. Kumatok po kasi siya dun sa gate namin. Tapos sabi niya, nangingi siya ng kanin, eh may nagbigay daw po sa kanya ng sardinas. Naawa ko sa kanya kaya binigyan ko na lang din Tapos parang sabi niya, ulila na daw siya, wala na daw siyang pamilya. Yun, doon naawa ko lalo. Kasi baka may gusto pa siyang bilhin kapag, syempre, pag naubos niya yung pagkain niya, di ba? Eh, binigyan na rin namin siya ng pera. Wala rin kasi siyang tubig kaninang dala, ang init ng panahon. Mamaya maano siya, di ba? Dehydrate siya. Para sa akin, sobrang mahalaga, lalo na kung nakita mo naman yung tao na talagang kailangan niya ng tulong. May konti man sa kanilang natitira, kahit naman magbigay man lang sila kahit papaano. Kasi tao din naman yan Kailangan din ng tulong. Meron po ba kayong kanin? Meron ka magkanin. Wala ka naman ulam. Ito po. Galing nang hingi lang din po ako ng ulam sa tindahan. Baka pwede po makahingi ng kanin. Bigyan mo nga ng kanin. Kasi gutom na po talaga ako. Bigyan mo ng kanin. Sige po kuya. Maraming salamat po sa kabutihan niyo. Sige po. Sige po, maraming salamat po sa kabutihan niyo. Siyempre, awa na rin. Siyempre, naramdaman din namin ang hirap ng buhay ngayon. Nararamdaman din namin ng kahirapan ng kapwa namin. Kung mayroon lang tayo, talagang maganda magtulong kaysa ikaw ang natutulungan. Masarap magtulong kaysa ikaw ang tutulungan. Kung sindikato man ay wala na tayong magagawa din kung nanluloko siya. Hindi na natin saklaw yung kaisipan niya nun. Basta tayo, importante nakatulong tayo. Opo. Pwede po ba akong makahingi ng kanin? Opo. Makahingi sa kabila. Kasi gutom na po. Sige po kuya. Sa kabutihan niyo. Kasi nga, may nagbigay daw sa kanya ng sardinas. Kanin na lang ang kulang. Kaya sabi ko, sige, antayin mo ako. Kukuha lang ako ng bigas para makakain ka na. Siyempre, maawa ka kasi nagugutom siya. Wala siyang pambili ng pagkain. Ang hirap na yung pakiramdam na may yung gutom, di ba? Sa maliit na bagay, makapag-share tayo ng ganong klase. Sabihin sa kanila malaki na yun Siguro sa atin maliit, pero sa kanila na-appreciate niya yung maliit na bagay na binibigay natin. Isipin nila sa sarili nila na hindi sila sa sitwasyon na sila yung nanghihingi. Kaya mas maganda yung ikaw na lang yung magbigay. Kahit sa maliit na bagay o maliit na halaga. Huwag mo nang pagdamutan, bigyan sila. Siguro, unang-una sa Diyos, siyempre siya yung bigay ng biyaya sa atin Kumbaga, yung biyaya na yun, i-share na lang natin sa taong nangangailangan. Kaya wag na tayong magdalawang isip. Pwede po ba akong makahingi ng kanin? Kasi gutom na po talaga ako. Hindi po ako ng sardinas. Ay, sige po na Maraming salamat po. Salamat po sa kapatid niyo. Kasi meron namang kanin sa bahay. Kaya willing naman ako nagbigay sa kanya. Ang talaga niyan, hindi pa kumakain yung anak ko. Sabi ko, tulog pa naman. Kaya binigyan ko muna siya. Madali naman magsaing. Nung panahon nung ako rin ay bata, ganun din kami. Minsan natutulog kami, hindi kumakain. Na nakita ko sa kanya yung sarili ko.
Siyempre, mahalaga yun. Minsan, pag may ganyan, hindi mo naisipin yung sarili mo. Ang importante, nakatulong ka sa tao. Kasi hindi mo masabi na baka lamang kunyari lang, na humihingi ng tulong. Kaya, siguro, pagka may ganyang humingi ng tulong, wag na lang sila magdalawang isip. Bigyan na lang nila kahit magkano. Wag na nila isipin na baka ano yan, sindikato. Basta sila, tumulong sila, yun na lang. Basta nakatulong ka, bahala na lang ang Diyos. Meron po yung Sigurong na po ako. Kanin. Opo. Ito lang po, nakuha ko lang po sa nahingi ko lang po sa tindahan ko. So, may kanin po ba tayo dyan? Tinapay po. Sige po, okay lang po. Nakapamatid lang po ng gutom. Pwede ba ito na lang muna? Sige po, okay lang po. May pagkukulong ka ba ngayon? Mainit? Wala po eh. Sige, okay na rin po. Baka ma-diskatihan ko na rin po yung mainit. Wala kasi kami Sige po, okay lang po. Malaking bagay po. Maraming salamat po. Ko dito, tinanong ko yung asawa ko, sabi niya wala kaming kanin. Kaya kung ano na lang yung meron kami, yun na lang yung binigay namin sa kanya. Binigyan din siya ng asawa ko ng konting barya para pambili niya ng may inom. Kasi wala ring ano eh. Kahit ako, once na nagutom ako, parang lahat. Naiisip ko rin kasi syempre, mahirap magutom. Tapos ang layo pa ng pinanggalingan niya, ganun. Parang ano. Kaya naawa ako sa kanya, parang ano, kung meron nga lang kaming ano, binigyan pa sana namin siya ng kahit hindi naman lahat, hindi naman inihingi lahat. Kumbaga kahit papaano makatulong lang tayo kung meron naman. Kung wala talaga, wala namang ano. Pero kahit papaano kung ano lang yung kaya natin. Parang ilagay din natin yung sitwasyon natin doon sa tao kung tayo yung nandun sa taong nanghihingi. Parang ganun din. Ang dapat nating gawin habang may oras, samantalang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti, hindi mag-isip ng masama sa kapwa. Lahat ng tao may obligasyon tayong gawa ng mabuti, mga kapatid. Halimbawa, may pulubi. Basahin natin ang Mateo, Kapitulo 5, versikulo 42. Bigyan mo ang sayo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sayo'y nangungutang. Ayan. Bigyan mo humihingi sa'yo. Halimbawa, may pulubi. Hindi ka, sindikato lang yan, Bradeli. Palagay mo na sindikato. Sabi ng Diyos, bigyan mo eh. Yung pulubi, bibigyan mo eh. Di yung sindikato, huwag mong bigyan. Hindi ka, pagka binigyan mo ka ng pera, Bradeli, ang manggagawin nun, bibigay sa sindikato. O para matupad mo yung utos ng Diyos, ibili mo ng pagkain, bigyan mo. Nakita mo naman, gusgusin. Bigyan mo ng t-shirt. O kaya, ang tsinelas sira. Di bigyan mo ng tsinelas, yung pera niyang ibibigay sa sindikato, wag yun ang ibigay mo. Bigyan mo siya ng papakinabangan niya. No? Lalo na kung nakain na nung gusgusin, kainin pa ba ng sindikato yun? Bili mo ng pagkain, nasunod mo utos ng Diyos. Dahil ginagamit nga nila bata, ginagamit nila, pakainin mo. Yung bata, nakasunod ka. Bigyan mo ang sa'yo humihingi. Yan ang pakikisama natin sa kapwa. Gagawa tayo ng mabuti sa lahat.